Shoutout sa mga nag-send ng kanilang kwento 4 years ago. Sana sundan nyo na rin si Debbie. Mag-send na rin kayo ng update ng inyong mga kwento at nang mabasa natin. Okay, since na-open nyo ang mga buhay nyo, curious kami kung kumusta na kayo ngayon. So sana gayahin nyo na po si Debbie at siya ang may-ari ng kwentong hatid ngayon ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Madali nyo lang po akong maaalala kahit hindi nyo na pakinggan ang unang kwento na binasa mo noong November 2021. 4 na taon na rin pala ang nakararaan. Ako yung ordinaryong babae na nagpakapokpok o masahol pa sa pokpok para lang maranasan ng mga bagay na nararanasan ng mga babaeng hindi ordinaryo. Mantakin mo, sa pagpapakadumi ko noon ay nagkaroon pa ng magandang ending ang 2021 story ko dahil yung lalaking sobra kong ginusto, ama ng panganay ko, ay dumating pa sa puntong sinusuyo na ako para siya ang pakasalan ko. Wow, di ba? Kaya lang kung napakinggan nyo ang unang kwento ko, marahil ay napansin nyo na kaya lang ako gustong pakasalan ni Ron ay dahil sa anak niya sa akin. May pakiramdam ako noon na kay Luis na ako makakasal kahit hindi ko siya gaanong mahal. Pero biglang nagpakita si Ron sa akin nung malaman niyang may anak pala siya sa akin. Hindi diretsahan niyang sinabi na kaya niya ako pakakasalan dahil sa bata. At sa totoo lang ay hindi ko na rin halos napansin yon. Yung dahilan niya kasi nga mahal ko pa siya. Kaya lang nakahanda na ang lahat para sa kasal nila ni Crystal. So ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat gawin ng isang ordinaryong babaeng katulad ko? Gagawa ba ako ng eksena? Aagawin ko ba si Ron sa napaka-espesyal na babaeng kagaya ni Crystal? Para ano? Para mabago ang impresyon ng mundo sa akin? Hindi ko na pinatulan ng pagtatangka ni Ron noon na pakasalan ko siya. Noon ko napagtanto na hindi naman pala masama ang maging ordinary, at least may konsensya. Hindi man ganon kadalisay na konsensya pero at least diba, hindi ko inagaw si Crystal sa mahal niyang jowa. Sa halip ay si Luis ang pinili ko na kagaya kong ordinary. Sino bang hindi makapagsabing bagay na bagay kami ni Luis? Lahat yata ng taong nakakakilala sa amin noon ay nagsabing perfect match talaga kami ni Luis. And that was 9 years ago. Kaya lang, muling hinamon ng mundo ang pagiging ordinary girl ko. At muli, sa pagiging ganito ko iikot ang pangalawang bahagi nitong kwento ng buhay ko. December 2017 noong ikasal kami ni Luis sa Tuguegarao. 2 weeks later, umuwi din kami ng Dumaguete dahil nagkaroon naman ng handaan doon para sa mga kamag-anak ni Luis na hindi nakapunta ng Cagayan. Ang handaan ay ginanap sa bahay ng magulang ni Luis. Marami ring nagpunta, hindi lang relatives and friends ni Luis kundi relatives ko rin sa father's side. Nung time na yon, Kahugot, ay may nag-away pang dalawang babae.
sina Greta at Angela. Si Angela ay pinsan ni Luis, first degree cousin niya, at si Greta naman ay second degree cousin ko sa father side. Kilala ko na rin si Greta pero kami ni Lolo Indo, hindi namin siya close kasi toxic siya. Kilala siya sa amin bilang mahadera, palaaway. Pero si Tita Lenlen ay close ni Greta. At si Tita Lenlen ang nag-invite kay Greta sa handaan kina Luis noon. At yun nga, dati na pala sila magkaaway ni Angela na pinsan ni Luis. At talagang hindi nila nagawang magtimpi noon at doon mismo sa event namin sila nagbungangaan at nagsabunutan. Mas galit ako kay Greta noon. Talagang noon pa lang ay minarkahan ko siya bilang isang taong iiwasan ko habang buhay. Pero eventually ay naging ka-close ko siya dahil nakilala ko ang totoong siya. At sa kanya pa nagmula ang kwentong siyang dahilan kung bakit sa kabila ng matiwasay at payapa naming pagsasama ni Luis ay nagkaroon ng sigalot. Maluwag na ang pandemic nung isilang kong aking bunsong si Rawi. August 2021 noon, babae si Rawi, Kuya Bono, and that time ay nasa barangay nila si Greta. Kabarangay siya ni Lola at noong mga panahong yon ay kinalola kami nakatira, maging si Luis. First baby namin ni Luis si Tobo. Isinilang ko siya sa Cagayan noong June 10, 2019. June 9 naman ang birthday ng panganay kong si RR, anak ko kay Ron. Unang taon kasi ng pagsasama namin ni Luis bilang mag-asawa ay nakatira ako sa magulang ko sa Solana, Cagayan. Si Luis naman ay nasa Dumaguete at siya na lang ang paminsan-minsang umuuwi ng Cagayan. December 2019, nagpunta kami ng Dumaguete upang doon magpasko. Buntis ako noon para sa aking bunso at kasama ko din ang isang anak ko, si Tobo. Ayaw kasing sumama ni RR, masyado siyang close sa lolo densyo niya, si Papa, at hindi nila kayang malayo sa isa't isa. Mabait naman si RR kahugot pero masyado siyang siloso. Ang totoo, pinagsesilosan niya ang kapatid niyang si Tobo at yung selos niyang yon, kinonvert niya sa pagiging sobrang madikit kay Papa. At sumisimangot siya kapag nakita niyang karga-karga o kandong ni Papa si Tobo noon. Kaya bilis talaga ng sagot ni RR noon na, "Hindi, ayoko." Nung tanungin ko kung sasama siya sa Dumaguete. Kaya hindi ko siya isinama kahit kabilin-bilinan ni Luis na isama ko siya. 2 buwan lang ang dumaan, nasa Dumaguete kami ay nag-anunsyo na ng lockdown dahil sa COVID-19. Hindi na kami nakauwi ng Cagayan kaya sa Dumaguete ko na isinilang si Rawi, ang bunso namin ni Luis. Sa ospital kung saan ako nanganak, nagulat na lang ako nung pagdilat ko ng mga mata ko mula sa pagkakatulog sa ospital ay nakita ko si Greta kasama si Tita Lenlen. That time ay hindi pa kami close ni Greta pero nakalimutan ko na rin yung galit ko sa kanya dahil sa pambabalahura niya noon sa wedding event namin sa bahay ng pamilya ni Luis. Si Greta noon ay galing ng Dubai. Nagbakasyon lang. Doon siya nagtatrabaho at may mga regalo siyang bit-bit para sa akin. Kaya lang natinag ako sa narinig kong salita ni Greta kay Tita Lenlen. Nakatatlong anak na rin pala si Luis ah. Hindi rin pinansin ni Tita Lenlen yon kasi that time ay may ka-text si Tita pero ako, napaisip talaga ako. Pero dahil nga hindi pa ako gaanong komportable kay Greta noon ay hindi ako nagtanong tungkol sa narinig ko sa kanya na nakatatlong anak na raw si Luis. Mali yun kasi 2 pa lang ang anak namin Luis at si RR ay hindi anak ni Luis, anak ni Ron. Kaya lang halos mapabalikwas ako nung maisip kong yung pinakamamahal na ex ni Luis na nagtrabaho din sa Dubai ay nabuntis at nanganak. At yun ang dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Luis. Pero ang kwento sa akin ni Luis ay anak ng ibang lalaki yon
anak ng lalaking ipinalit sa kanya ni Mona. One month na ang baby ko nung pabalik na ng Dubai si Greta at dumalaw siya sa bahay ni Lola kung saan pa rin kami umuwi matapos akong manganak sa ospital. Kahit na kinukumbinsi ako ni Luis noon na doon na lang kami sa bahay ng parents niya. Hindi pa kasi tapos ang pinapatayong bahay ni Luis noon dahil sa dami ng revision sa plano na siya naman mismo ang gumawa. Kaya naman that time, kahit nung pandemic time ay kina Lola kami nakatira, hindi ko kasi gustong makitira sa in-laws ko. Hindi ko sila gusto, kundi may negative feelings lang talaga ako. At isa pa, hindi sila nagtatagalog. Bisaya sila. At na-offend ako kapag nag-uusap-usap sila, patingin-tingin sa akin at hindi ko naiintindihan ang sinasabi nila. Kapag ganon, nagsasalita din ako. Minumura ko sila ng very light lang sa aming dialect na Itawid. Bisaya din naman si Greta pero wala siyang accent at matatas siyang magtagalog na parang lumaki sa Maynila. And that time nga na dumaan si Greta sa bahay ni Lola bago siya bumalik ng Dubai, ay kinabahan na naman ako nung sipatin niyang baby ko sa crib nito. Nasa balkonahe kami ng bahay noon at yun na nga, bumuka na ang bibig ni Greta at ang sabi, "Kahawig talaga ito ng anak ni Mona." Si Mona ang ex ni Luis na kay tagal niyang nakarelasyon. 14 years sila. Hindi ko sana papatulan ang sinabing yun ni Greta kaso dalawa lang kami noon sa balkonahe, pangatlo ang baby ko at ayoko namang isipin niyang hindi ko siya pinapakinggan kaya ang sabi ko, "Greta, sinasabi mo ba na anak ni Luis yung baby ni Mona? Anak talaga niya." Greta, di ba yung baby nga na yun ang dahilan kung bakit iniwan ni Luis si Mona? Ay, no! Fake news yan, Debbie. Si Mona ang nang iwan kay Luis dahil na-inlove si Mona sa iba. At tanggap nito ang baby ni Mona kahit hindi ito sa kanya. Sure ka ba dyan? 100%. Pero alam ko namang ibang pinalabas na kwento ni Luis sa'yo eh. Natatandaan mo nung nagsapakan kami ni Angela nung handaan ng kasal niyo ni Luis sa kanila? Yun ang dahilan. Dahil si Angela ang utak ng kasinungalingan. Yun kasi ang advisor ni Luis, si Angela. Offended na ako nung time na yun, Kuya Bono, pero parang hindi ako kay Greta galit, kundi kay Luis. Hindi ko maramdaman ang pagtanggap na nagsinungaling sa akin ang asawa ko. Nagawa kong itago ang inis hanggang sa makaalis si Greta. Nag-iwan siya ng pera para sa anak ko, pakimkim daw. Wala daw kasi siyang cash nung isinama siya ni Tita Len nung mga nakakor sa ospital. Yun ang first time na makita niya ang baby ko at dapat noon pa lang niya pinakimkim ang kung ano mang gusto niyang ipakimkim. Sa paraang pabiro ay sinabi pa ni Greta na gusto daw sana niyang anakin sa binyagang bunso ko kaso pabalik na siya ng Dubai. Napansin ko ang taimtimang pagtitig ni Greta noon sa baby ko at tila may lungkot sa mga mata niya. Parang nung sandaling yon ay nagkaka-interes ako sa pagkatao ni Greta at nabawasan ang negatibong impression ko sa kanya. Kaya lang, hindi pa rin nabura sa isip ko na siya si Greta, kilala bilang mapaglikha ng kwentong kasinungalingan upang makalikha ng gulo o away. Kaya't ilang minuto lang mula nung umalis siya ay nagsisi na agad ako sa galit na ipinondo ko para sa asawa ko. Kinagabihan nung matutulog na kami ni Luis ay nabanggit ko lang sa kanya na dumaan si Greta at alam mo mahal, sinabi niyang anak mo daw talaga yung anak ni Mona. Sinulya pa lang ako ni Luis noon. Nagse-cellphone siya that time, kachat ang isang foreman niya.
Totoo ba yan, mahal? Pasundot ko pang tanong at ang sagot niya, alam mo mahal, kung si Greta lang ang pag-uusapan natin, matulog na lang tayo. Sayang lang ang oras. December 21, 2021 kahugot ay umuwi kaming mag-iina sa Cagayan by plane. Dumaguete, Manila, Manila to Gigrao. Magastos pero kasama ko kasi noon ang mga anak ko at 4 months pa lang noon si Rawi. Hindi ko pinasama si Luis dahil gusto kong tapusin niya na ang bahay namin so that pagbalik namin ng February ay doon na kami didiretso. Nagalit si Papa nung malaman niyang kaming mag-iina lang ang nagbiyahe pero sa totoo lang, wala namang kahirap-hirap dahil eroplano nga. At pagdating namin ng airport sa Tugigaraw ay naroon na rin si na Mama. December 26, pasado alas 6 ng umaga, nagising akong kulang sa tulog dahil nagkapuyatan sa nagdaang Noche Buena. Nakagisnan ko ang chat ni Tita Lenlen. May message sa'yo si Greta. Malamang hindi mo nakita dahil hindi mo pa rin kino-confirm yung friend request niya sa'yo. Hindi ko muna nireplyan si Tita Lenlen. Tiningnan ko ang request message at kaagad ngang tumambad sa akin ang message ni Greta na may attachment na pictures. Picture ng 3 masasayang tao. Nakasentro ang batang babae na nilalaro ni na Mona at Luis sa palaruan ng bata sa mall. Kahapon lang mga pictures na yan, sinend sa akin ng kaibigan ko. Ganito ang message ni Greta. Hindi rin ako nag-reply kay Greta. Kaagad kong finorward kay Luis ang 2 pictures na nanginginig ang kalamnan ko. At may maiksi lang akong message na ganito. Luis, paki-explain. Pasado alas 7 na nung nag-reply si Luis. Alas 6 ko nakita ang message ni Greta pero hindi pa ako nagre-reply sa kanya kasi alas 2 ng madaling araw pa lang dito sa UAE kapag ganong oras. Ang reply ni Luis, pag-usapan na lang natin yung pagbalik mo dito. Galit ako noon at hindi ko nakontrol ang sarili ko sa reply kong ganito kay Luis. Ine-expect mo babalik pa kami dyan? Hindi siya nag-reply. Tumawag siya sa number ko. Hindi ko sinagot nung una dahil nasa kwarto namin si Mama, nilalaro si Rawi at ayokong makalikha ng bagabag sa magulang ko. Sensitive pa naman si Mama at may tendency siyang mag-overreact lalo na't hindi ganoon ang pagkakakilala nila kay Luis. Nagawa ko lang tawagan si Luis nung ilabas ni Mama si Rawi para paarawan. Ngayon ka na mag-explain. Nandito si Mama kanina kaya hindi kita nasagot. Luis, pinagbumukha mo akong tanga. Mahal, hindi ko sadya. Hindi ko talaga alam dati na anak ko si Miley. Nagsinungaling sa akin si Mona. Ah, talaga? Gusto mo akong maniwala? Pinag-e-explain mo ako, di ba? Yung pabarag niyang sagot na yon, Kuya Bono, ay madalas kong marinig kapag kausap niya mga foreman niyang pinagagalitan niya. Sorry. Narinig kong sabi niya. Alam ko na-realize niya na hindi niya ako dapat binarag ng ganon. Noon ay lumuluhan na ako at kaagad kong naalala si Ron. Sa sarili ko na lang naibulong ang salitang sana. Si Ron na lang noon ang pinili ko. "11 a.m. that day, nasa terrace kaming mag-ina. Kami lang ni Rawi. Nasa lumang crib siya ng Kuya RR niya,
Yung crib na yun din ang ginamit ni Tobo nung baby pa siya. Si Papa lang ang kasama namin noon pero nasa likod siya ng bahay at binubutunting ang lumang hand tractor niya. Sina Mama kasama sina RR at Tobo ay nagsimba. Araw ng linggo kasi noon, and that time ay tumunog ang cellphone ko. Message mula kay Greta, alas 7 na ng umaga yon dyan sa Dubai. Nakita mo na ba? Ganito ang message ni Greta na kaagad sinundan ng thanks sa pag-confirm. Oo, nakita ko na. Na-forward ko na rin kay Luis. Salamat, Greta. Hindi siya nag-reply kaagad pero tumawag. Video call. Hi Deb, good morning. So wala ka pala sa Dumaguete? Oo, nandito ako sa Cagayan. Kapit tayo. Ang ginaw dito, grabe. Casual na sabi niya. Natitigan ko ang mukha ni Greta sa screen. Wala siyang make-up at kahit hindi crystal clear ang video ay kita ko pa rin ang ilang fine lines sa dulo ng mga mata niya at sa pagitan ng kilay at mata niya. Hindi ko nakita mga yon dati dahil sa make-up niya at nagulat ako dahil parang nabasa niya ang laman ng isip ko. Matanda na ako, Deb. Mas matanda lang sa akin ng 2 taon ng asawa mo kaya 39 na ako. Sabi niya na parang ginawang salamin ang camera niya at marahang hinihima sa mga kulubot sa dulo ng magkabilang mata niya. Ngayon ko mas lalong nafe-feel yung lungkot ng nag-iisa, Deb. 2 months na lang, 40 na ako. Baka mag-menopause na ako na hindi pa ako nakakapag-asawa. Bakit kasi hindi ka nag-asawa, Greta? Yeah, kasalanan ko. Nawalan ako ng tiwala sa mga lalaki. Magpo-40 ka pa lang naman eh. Hindi pa huli ang lahat. Walang seryosong lalaki nagkakagusto sa akin, Deb. Yung mga nagpapakita ng interes, alam mo na kung anong habol nila. May pagtataka sa isip ko noon kahugot kung bakit matapos ng sinedyang pictures ni Mona at Luis na siya dapat naming topic ay parang tungkol sa buhay niya ang gusto niyang pag-usapan namin. Hinayaan ko na lang kahit na gustong-gusto kong makarinig ng karagdagang balita o opinyon niya tungkol sa panluloko sa akin ng asawa ko kaso. Alam mo, Deb, si Ate Lenlen lang ang kaisa-isang buhay na nakakaalam sa totoong kwento ng buhay ko. Patay na kasi ang 2 tita ko. Ang alam nila, pati si Luis na 2nd degree cousin ko, ang alam nila, anak talaga ako ni Tita Maya. Panganay na anak niya pero ang totoo, anak ako ng bunsong kapatid nila na nagpakamatay dahil sa panluloko ng tatay ko na never ko namang nakilala. Sa Bacolod daw kasi naglandi noon ng nanay ko. Magkasama sila ni Tita Maya noon. Nagtatrabaho si Tita Maya, nag-aaral naman ang nanay ko. 3rd year college daw ang nanay ko noong isilang niya ako pero that same year, nagpakamatay siya dahil sa panluloko ng tatay ko. Doon na rin nilibing ang nanay ko sa Bacolod. Inuwi ako ni Tita Maya sa Dumaguete at pinalabas niyang anak niya ako sa pagkadalaga. Habang lumalaki ako, nararamdaman ko at nakikita ko yung diferensya sa pagturing sa akin ni Mama Maya kumpara sa mga nakababatang kapatid ko. Well, akala ko mga kapatid ko talaga sila. Maraming beses ako nagrereklamo noon kina Mama at Papa. Bakit hindi sila patas sa akin? Pero nung grade 6 na ako, nagtapat sila sa akin. That time, na-inlove na rin ako sa classmate kong si Jeric kahit na marami akong karibal sa kanya. Biglang nawala yung pagkagusto ko kay Jeric. Kasi nalaman ko yung kwento ng nanay ko. Alam mo yun, ini-imagine ko na kung sana buhay yung nanay kong totoo, siguro naging masaya din ang kabataan ko. And just like that, lahat ng lalaking nakilala ko kahit nung magdalaga na ako, nagkakadiskumpiyado ako. Nagkaroon talaga ako ng hindi magamot-gamot na trust issue. You mean, Greta, never ka nagkaroon ng relasyon? Nagkaroon, Deb. 7 nga sila pero walang nagtagal kasi nga kapag may nakita akong sablay, binibreak ko kagad. Kasi takot ako, kasi duwag ako. At yun ang mali ko.
Kaya tumanda akong ganito, nag-iisa. Pero alam mo, Deb, sa 7 relasyon na yon, bawat isa may kwento. Bawat third party na na-involve, may naging kaaway ako. Nakulong pa nga ako ng magdamag dahil nabugbog ko yung isang babaeng lumandi noon sa boyfriend ko eh. Kaya sumikat ako sa Dumaguete sa pagiging palaway ko. Kasi alam mo, hindi ako pwedeng maging kaawa-awa kasi wala akong kakampi kundi sa Ate Lenlen lang. Pero hindi ko naman na siya pwedeng asahan lagi kasi nga may sarili na siyang buhay na feeling ko ako din ang sumira sa buhay ni Ate Lenlen kasi ako din ang nakagawa ng away sa kanila ng ex niya kaya naghiwalay sila. Kaya single mom ngayon ang Tita Lenlen mo. At yun, Debbie, ay ayokong mangyari sa'yo kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, patawarin mo si Luis. Alam ko masakit. Walang ibang tao kang makakausap na mas maraming alam tungkol sa pasakit mula sa lalaking manloloko kundi ako. Ako na hindi nagawang magpatawad kaya heto ako, malungkot, nag-iisa at punong-puno ng pagsisisi. Deb, sinadya man ni Luis o hindi, nangyari na yon, pas na yon at kasal kayo. Pag-usapan nyo na lang pero tandaan mo, magpatawad ka. At ilibing mo na lang ang sama ng loob mo at sikapin mong ibalik sa asawa mo ang tiwala mo. Hindi lang yun para sa iyo, Debbie, kundi higit sa lahat para sa mga anak mo. Nauna akong lumuha. Nakita ni Greta kaya napaluhan na rin siya at ang tanong ko noon, bakit sinend mo pa sa akin yung mga pictures na yun kung gusto mo din palang palagpasin ko na lang ang kasalanan ni Louis sa akin? Well, gusto ko kasing makita mo na walang perpektong relasyon at walang perpektong lalaki, Debbie. Pero kailangan mong mag-adjust kasi ganoon talaga ang buhay. Ayoko lang magkamali ka ng desisyon kaya heto ako. Naglaan ng oras para ipakilala sa iyo ang taong hindi na magkakamali sa pagbibigay ng payo sa iyo. Ako. Lahat ng sakit na pinagdaanan ko, litro-litrong luhan na naiyak ko. Sa dulo, heto ako, Debbie. Mali sa lahat ng ginawa ko. At kung magkakamali ka rin sa desisyon mo, Debbie, tingnan mo na lang ako. Pero pihadong mas magiging malala ang lagay mo dahil may 3 anak ka. Ako, solo ko ang buhay ko kaya hindi gaano mabigat. Pero hindi pa rin ako masaya dahil sa mga maling desisyon ko. Debbie, huwag ka sanang magkamali. Patayin mo na ngayon pa lang ang ego mo dahil ang ego na yan, gago. Hindi ka dadalhin yan sa mabuting estado. Sa una, rewarding kapag nakaganti ka, pero paglaon mapagtatanto mo na mali pala. And worse, sa sitwasyon mo, hindi lang ikaw ang apektado kundi higit sa lahat ang mga bata. Kaya mag-isip ka, Debbie. And please, pakinggan mo ako. Pinakinggan ko nga si Greta. Sinikap kong maging kalmado sa bawat pag-uusap namin ni Luis sa cellphone nung time na nandyan pa kami sa Cagayan. Alam daw ni Miley, anak nila ni Mona na si Luis ang tatay niya at nung Pasko na yon ay ang nag-iisang hiling ng bata ay ang makasama ang totoong tatay niya sa Pasko o bago magpasko. Kaya ayun, nag-mall sila. Alam din daw ng asawa ni Mona na nagsama-sama sina Luis, Mona at ang bata nung araw na yon sa mall. Kaya lang may sarili din naman akong damdamin na nasaktan noon kaya sa halip na umuwi na kami ng Dumaguete ng February ay na-postpone pa ng March. Magandang bahay namin na pinagawa ng asawa ko pero bago pa kami umuwi ng Dumaguete at tumira sa bagong bahay namin ay dati ng nagbabala sa akin si Greta. Mag-ingat ka sa mga tao sa paligid mo doon, lalo na kay Angela. Masyado kang simple, Debbie.
Masyado kang ordinaryo sa paningin ni Angela at iba pang filinggerang kamag-anak ng asawa mo. Baka maagrabyado ka o mapagsamantalahan ka, kaya mag-iingat ka. March 18, 2022 noong dumating kami ng Dumaguete mula Cagayan. Sinundo kami ni Luis sa airport na parang walang nangyaring tampuhan sa nagdaan naming bakasyon dahil sa issue nila ni Mona. Okay lang sa akin yon. Mas excited ako noon na makita ang aming bagong bahay kesa magbeso-beso o magyakapan kami, tanda ng reconciliation. Sa isang block sa barangay ni Luis ay may 9 na bahay. Imagine nyo na lang ang isang block na rectangular na may 4 na kalsada sa bawat side. Ang nasa tabi ng main road sa kanto sa kanan ay ang family house ni Luis kung saan nakatira ang mga biyanan ko. Katabi nito ang bahay ng nakatatandang ate ng biyanan ko, si Ate Loida. Si Tita Loida na nanay naman ni Angela, at nasa dulo sa kanto ng minor road sa kaliwa ang bunsong kapatid ng biyanan ko. Sa kaliwang kanto kami, sa likod ng bahay ng biyanan ko ay bahay ni Marita, panganay na pamangkin ni Luis. Sina Luis ay 3 lang na magkakapatid at si Luis na bunso lang ang nanirahan sa barangay nila dahil ang panganay nila ay nasa Australia at yung pangalawa naman ay nasa Maynila. 3 palapag ang bahay ni Marita na siyang katabi ng bahay namin. Mataas pero mapayat. Pinakamagandang bahay sa buong compound ng bahay namin. 2 palapag lang pero medyo malapad at moderno ang disenyo. Puting-puti ang pintura maging sa loob. Napakaaliwalas pero unang araw ko parang doon ay nakaramdam na ako ng disappointment dahil wala kaming privacy. May bakod kami pero sa harap lang. Yun lang tabi ng kalsada. Sa magkabilang side, walang bakod, maging sa likod, kaya naman kahit sinong kamag-anak ni Luis ay pwedeng pumasok sa aming bakuran and any moment bigla na lang bubukas ang pintuan namin at may papasok na hihingi ng kung ano-ano. Sobra akong disappointed kasi akala ko kahit hindi ko masyadong gusto ang lahi ng asawa ko ay makakapamuhay ako ng payapa dahil may sarili kaming bahay pero hindi pala. Noon pa lang Kuya Bono ay gusto ko nang hilingin kay Luis na pabakuran niya ang bahay namin pero kaagad ko ring napansin na sa 9 na bahay sa compound, lahat yon ay harap lang ang may bakod, yun lang tabi ng kalsada. Well, in fairness, maganda ang relasyon ng bawat isa sa angkan ni Luis pero ako nga ay aloof sa kanila lalo na kina Angela. 5 silang magpipinsan na lagi magkakasama. Sila sina Angela, si Yula, Vanji, Rina at si Vina. 4 na babae, isang baklang feeling babae, yun si Vina. Sa 5 yun ay si Vina lang ang walang asawa. Si Angela, sima ng asawa at may isa siyang ampon. Palyado raw ang matris ni Angela kaya hindi nagbuntis. Kaya naman ang katawan, actually buong itsura ay akala mo dalaga pa. At tama si Greta. Si Angela ang magdudulot sa akin ng pinakamalaking problema sa pagtira ko sa compound nila. Sa hilera ng aming bahay ay may 4 na bahay. Una, mula sa kanto ang bahay ng bunsong kapatid ng biyanan ko. Pangalawa ang bahay ni Marita, pangatlo sa amin at pang-4 ay bahay ni Rina na pulis naman ang asawa. Sa gitna ng compound ay may bakanting lote. Doon daw dati nakatayo ang bahay ng head ng pamilya, ang lolo ni Luis. Pinanatiling bakante ang lote na yon at tinanggang gawing parang pocket park pero hindi naman na-maintain. Sa tabi ng pocket park ay may kubo na kawayan,
yung nabibili lang, at ang kubo na yon ay pagmamayari ni Vanjie na may asawang sundalo. Si Vanjie ay may malaking sari-sari store at doon ang tambayan ni na Angela. Minsan sa harap ng tindahan pero madalas nasa kubo sila sa likod. Magkatapat lang ang bahay namin ni Vanjie, likod sa likod pero may mini park nga sa gitna kaya medyo magkalayo kami. Kaya lang kapag nasa likod ako ng bahay namin kung saan naroon ang laundry area ay nakikita nila ako dahil madalas nga sila doon sa kubo ni Vanjie. Pansin ko kapag naroon ako sa likod, lumalakas ang kwentuhan at tawanan nila na para bang ako lagi ang topic nila. Parang lang naman at hindi ko nga pwedeng isiping 100% na ako ang pinag-uusapan nila kaya hindi ako masyadong apektado noon. Napapalagpas ko at napalagpas ko ng kulang 1 taon, Kuya Bono. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang akong sinitsitan ng kapitbahay kong si Marita. Nasa kwarto ako ni Tobo noon, busy sa pagpapalit ng kortina nang marinig ko ang sit-sit at paglingon ko ay nasa bintana naman sa second floor ng bahay niya si Marita. Ate Debbie, hindi mo ba naririnig? Ikaw na naman ang topic nila. Si Marita ay pamangkin ng 5 tsismosa. Sina Angela, Rina at Vina ay magpipinsang buo. Sina Vanjie at Yula naman ay asawa ng mga pinsan nila. At si Marita ay anak ng pinakamatandang tita nila pero iba si Marita sa kanila. Nalaman kong isa din si Marita noon sa naging paksa ng mga tsismisan nila dahil sa pag-aasawa ni Marita ng matandang Hapon kaya yumaman. Biyuda na si Marita noon sa edad niyang 33 lang at mayroon siyang 2 anak at may mga business siya sa Balengke ng Dumaguete. Hindi kami sobrang close ni Marita noon pero hindi rin kami magkaaway. Nagngingitian kami pero noon lang kami nag-usap nung time na parang hindi na siya nakatiis kaya sinitsitan na ako. Nagpaalam siya kung pwede daw siyang sumaglit sa bahay ko at noon na nga kami nagkwentuhan. Tama pala ang hinala ko, kahugot. Ako ang paksa lagi ng usapan ng mga tsismosa at ang masakit, pinagtatawanan at nilalait pala ako dahil sa nakaraan ko at naggalit ako bigla na naman kay Luis dahil paano naman nalaman ni na Angela ang dahilan kung bakit nabuo ang panganay kong si RR. Mahal, isaksak mo to sa utak mo ha. Mahal kita, tiranggap kita ng buong buo sa kabila ng nakaraan mo. Wala akong pakialam sa opinyon nila kahit mga kamag-anak ko pa sila. Ang ayoko lang ay yung naglilihim ako sa kanila dahil nakita mo, nasa iisang bakuran tayo at mga kalahi ko lahat yan. Bakit ako maglilihim sa kanila? Bakit ako magsisinungaling sa kanila? Nanghingi ako ng pera sa 2 kapatid ko. Pamasahe namin ng mga anak ko pauwi dyan sa Cagayan. Wala pang 2 taon ang pagtira namin noon sa aming bagong bahay. Desidido na ako noon na iwanan si Luis pero sa maayos na paraan. Kalmadong pagpapaalam na mas payapa at komportable ang buhay ko sa piling ng mga magulang ko sa probinsya namin. Hindi ko rin inilihim sa kanya na nasisira lagi ang araw ko kapag nakikita ko sina Angela o naririnig mga boses nila lalo na ang mga tawa nila sa tambayan nilang kubo. Hindi ako tinangkang pigilan ni Luis. Sa katunayan ay sumama pa siya dyan sa Cagayan noon, bagay na ipinagtaka ko. Paano yung mga projects mo? Iiwan mo. Malungkot ang naging titig ni Luis sa mga mata ko noon. Wala na akong project, mahal. Lubog pa ako sa utang dahil sa mga lugi sa kontrata ng pandemic. Nagalisan na rin yung mga tao ko. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Noon ko lang nakitang parang nanghihina ang pagkatao ni Luis. Niyakap ko siya. Pagkatapos ng yakap na yun ay hinawakan niya ang 2 kamay ko at ang sabi niya,
hindi ka rin lang masaya sa bahay na to, ibenta na lang natin. Tatlong buwan naming nakasama si Luis sa Cagayan noon pero paalis-alis siya. Lumuluwas ng Maynila dahil nag-a-apply ng overseas job. September 2022 ay nag-flight na siya papunta dito sa Abu Dhabi. After 18 months kahugot ay sinundo niya kami sa Cagayan kaya dito na rin kami nakatira kasama ang dalawang anak ko. Si RR, pinili pa rin magpaiwan sa lolo at lola niya sa Sulana, Cagayan. Napasok din akong sekretary ng clinical doctor. Meron din ditong babysitting center kung saan ko iniiwan ang mga anak ko. Pinilit ko lang actually si Luis na magtrabaho din ako kasi sayang din yung kikitain. Meron din kaming part-time housekeeper na Indonesian, kaya nakakaya ko naman. December 2024 ay umuwi kami sa Dumaguete. Doon kami nagpasko. Kina lola kami tumuloy kasi that time ay nabenta na nga ang bahay namin sa compound ng angkan ng asawa ko. Pero ang Christmas party ay ginanap sa compound ng family ni Luis. May kakaiba akong naramdaman that time na papunta pa lang kami sa party. Wala na yung negative feelings ko para sa mga chismosang grupo na pinsan ni Luis. In fact, nagawa kong lumapit sa kanila noon at binati ko pa sila ng taas noo. For 3 reasons. Una, Pasko yon at ayoko ng negatibong damdamin. Pangalawa, tanggap ko na ang nakaraan ko. At higit sa lahat, pangatlo, sino ba sila para makapagdulot ng negative vibe sa buhay ko? Productive woman ako. May trabaho dito pa sa abroad, samantalang sila, mga umaasa lang sa mga asawa nila. Yes, I'm still a very ordinary girl. Wala pa akong pinabago sa mukha o katawan ko. Pumuti lang ng konti dahil sa aircon pero other than that, ako pa rin yung dating Solana girl na anak ng magsasaka at dating domestic helper pero I love myself. I love who I am at kung anumang pinagdaanan ko noon dahil sa immaturity ko, those made me a better me today. Mga kahugot, nobody is perfect. We commit mistakes but we learn from them. That's life. At kung magagawa man nating maging proud, hindi yon dahil sa nakaraan natin kundi sa kung ano tayo ngayon. Pero ang pinakamay saysay na dahilan kung bakit dapat tayo maging proud ay dahil kontento tayo. Masaya tayo dahil na-bless tayo ng mga taong pinili nating makasama. Hanggang dito na lang at muli, maraming salamat Kuya Bono sa pagbabasa. Gumagalang, Debbie. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay
tunay na nakatadhana. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan. Kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Kalungkutan ay mayroong hangganan, pagdurusa ay may katapusan. Muli kang ngingiti, puso'y magdidiwang. Tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Hugot ng puso. Debbie, maraming salamat sa pagbibigay ng update tungkol sa iyong kwento. Pasensya ka na kung medyo kinulit kita at maraming salamat sapagkat hindi mo ako natanggihan. Hindi ka pa rin ordinary para sa akin. The fact na naging masyado kang vocals noon pa, naging honest ka, nung part 1 pa lang ng kwento mo, that is something beyond ordinary for me. And thank you for that. And now, yung bago mong pananaw sa buhay, all those na sinabi mo sa last part ng kwento mo, saludo ako sa'yo. I just really hope, kasi hindi ko talaga nararamdaman na masaya ka sa piling ni Luis. Pero sana, mali ako. Sa bagay, yung kaligayahan naman, all the kilig, sa simula lang talaga yan. And since dalawa ng anak nyo, tama ba dalawa?
Siguro tama na yung honest kayo sa isa't isa, loyal kayo sa isa't isa, you support each other. Kahit na wala na masyadong kilig, hindi ba? Sang-ayon ba kayo doon? But iniisip ko rin na baka hindi ka lang masyadong mapagkwento tungkol sa mga ganong bagay. So, again, maraming salamat. And tama ka, hindi tayo dapat nagpapa-impluwensya sa mga toxic na tao sa paligid natin. Okay? As long as may mga tao pa sa paligid natin na pwede natin kausapin tungkol sa mga buhay natin, sa mga concerns natin, sila yung lapitan natin. Samantala yung mga maghahatid lang ng toxicity sa buhay natin, let's try to erase them. Okay? Pero saludo ako sa iyo sapagkat nagawa mo silang batiin kasi tama ka nga naman. Sino ba sila para maihambing sa isang katulad mo? 'Di ba? Yung gawain nila, nandun lang sila at nako, tama. Huwag na natin silang pag-usapan. Okay? And again, maraming salamat for sharing the update of your story. Kahugot na Devi at ilan sa ating mga shoutout mula sa Facebook. Meron tayong 39 comments sa Facebook. May Galarce, shout out to you. Rosero Eneri, shout out to you. Also to Kenneth Domingo, shout out man Kuya Bono, Team 711 Ilagan Highway, na laging pinapakinggan ng mga kwento mo, lalo na Graveyard Shift. Maraming salamat, Kenneth. Thank you. And can't wait na ma-upload Kuya Bono for shout out for listening here in Usok Sinto, Bauco Mountain Province. Josie Flor Simangan, special shout Kuya Bon on my birthday 22, watching here in UAE from Flora Apayao. Jo, baka wala tayong basahin sa 22, I'm not sure, pero ngayon nakita batiin ng happy birthday in advance on December 22, Jo. And for shout out Kuya listening from Bagao says Raymond Cadaba. And hi Kuya Bono, for shout out to all my families in Peña Blanca and Bagao, also here in Hong Kong. Thank you from Shot in Hong Kong. Advance Merry Christmas everyone po. It's Luis Lee Fugaban Perlatao. And Jenry De La Cruz ng Chuan Wan Hong Kong. Shout out sa mga napakapogi kong anak na si Pijong at sa asawa ko na si Jay De La Cruz ng Gapan Nueva Ecija. More stories po says Jeneline De La Cruz. And Prashad Kuya Bono sa Balinsaten Sabado Family. Always nakaabang sa bagong kwento. It's Lilibet Balinsat Sabado of Minagbag, Quezon, Isabela. Hello Kuya Bono, always listening here in Isabela Province. Shout out sa anak ko. Si Maria Faye at Osina Maria Faye at Maria Isabel. Merry Christmas to you. Also, Ria Pascual Delfin. Jovelyn, pa-shout ko iba sa kapatid ko na nasa Dubai, Jodelyn Macopia. At sa lahat ng solid listeners mo from Gerald Balao, Solana, Cagayan, Merry Christmas also to you. Jean Bib Sayod, shout out to you. And kay Boss Paul Sherwin Ramones Ablao. At ayun, syempre, pa-shout out man met Boss 12th wedding anniversary namin sa 22nd ng asawa ko. Okay, kasabay ng birthday ni Joya na. So, advance happy wedding anniversary and advance happy birthday to you, Joe. Shoutout Kuya Bono from Hong Kong, mula naman kay Emma Cardenas at si Honey Jam, waiting for your new upload. Maraming salamat. Shoutout to you. For shoutout Kuya sa A&D Clothing kay Boss G, Danny Macmac at Eds, HT Joey Bayao. And for shoutout Kuya Bono, Merry Christmas. God bless you too, Janet C. Cabaro Matalang. And pasyado ko yung from Villaverde, Nueva Vizcaya, Kalkalpas Milang ng Ijay story ni RB. Gracia Damo Badwa. Shoutout sa inyo dyan sa Villaverde, Nueva Vizcaya. Maraming salamat sa pagdingig. Big shoutout Kuya Bono sa mag-ina ko, si Maruha at Eliam Christian Albar in Taguig City. Says, yun, di ko mabasa. Pasyado kay Bono, agitay, pamilya Swilien, Jay Barangay Amunitan, Gonzaga, ken agitay anak ko nga ni James Zyron, ken Haji Rinzo, nga taga Kabirawan, Gonzaga. Thank you, Zarina May Swilien. Fresh Q Bonilla, pasyado kay Bono, happy holiday sa lahat from Dolly Region. Thank you, Fresh.
Pa-shoutout Kuya Bono, bangers here in Shunli, Hong Kong from League. Advance Merry Christmas everyone. It's yan ng ETSM actually. Mira Aganahe, Madino, Madawa. Shoutout Kuya Bono from Ambagyo, Nueva Vizcaya. Shoutout po sa Mr. ko na si Ray John Rumbawa na adik sa iyong programa Kuya Bono. At sa anak ko na si John Ro Rumbawa, mahal ko kayong dalawa. Sabi ni Ronaline Ricardo Rumbawa. Angelina Serafica Saking ng Tuaw, Cagayan. Shoutout po sa mga kasamahan ko sa Barangay Hall ng Malumin, Tuaw. Avid listener po ako since I'm teenager. More power and God bless you too. Angelina. Debs Diwinet. Sana tama ako. Shoutout to all, lalo na sa mga pumasa sa LPT. Congratulations. Sa mga hindi pinalad, huwag mawalan ng pag-asa. Keep going. It's Debs. And Maricel G. Mesana, nice, bagong story ulit. Solid the bangers ng San Jose del Monte, Bulacan. God bless you to Maricel G. Mesana. Joe Gumaruses, pa-shoutout Kuya Bono sa mga family ng Dimas Crescencia Clan na mag-reunion ngayong Pasko dito sa Santa Maria, Isabela. And may bago ulit, sabi naman ay Jenaline Montecalvo Chongzon. Karen Batugal Gundan, pa-shoutout Kuya Bono sa aking kapatid sa Israel na si Kerubin Gundan. Isa din siyang abangers mo. Ingat ka palagi kapatid. Belated happy birthday. MS Lee Blagag, shoutout to you. Richelle Castillo Camero, shoutout Kuya Bono sa asawa kong si Elfie Camero. Isa po Ising po ng Sulbec, Ilocos Sur. Ay, maraming salamat, Ising. Thank you. Pa-shoutout sa mga, pa-shoutout nga kuya, kami ulit dito sa Baguio at sa mga kasama ko rin na nagko-construction dito. At sa asawa kong mahal na mahal ko si Rochelle Samadre, ingat ka palagi. Salamat sa mga kwento mo Kuya Bono. Nakakawala ng pagod pag may mga bagong kwento. Ingat ka palagi. Sherwin Aquino, maraming salamat. Pa-shoutout Gale team ng MV Nordic Malmo dito sa Turkey. It's Glenford Tagyam. Shoutout to you. Pa-shoutout Kuya Bono from Kalinga listening and the bangers here in Porac, Pampanga. Salamat and God bless you to Jeric. So, nabasa nating lahat. Maganda pala kapag kapopost lang, okay? So, wag na kayo magpahabol ng shoutout kasi nabasa nating lahat. At again, maraming salamat for sharing your time sa pagkikinig ng ating kwento. Hanggang sa muli, stay healthy, stay safe, and may God bless us all.